Magandang araw mga anak, kumusta kayo? Welcome sa ating channel kung saan pag-uusapan natin ang mga saknong sa Florante at Laura ni Francisco Balagtas. Itong video na ito ay ginawa ko upang mas mapadali ang iyong pag-aunawa sa mga nakatagong mensahe sa bawat saknong. Tara, simulan na natin. Ang unang 20 saknong na ating pag-uusapan ay iniaalay ni Francisco Balagtas kay Celia. Hayaan ninyong basahin ko ang unang saknong na nakikita niyo ngayon dito sa inyong screen. Kung pagsaulan kong basahin sa isip ang nakakaraang araw ng pag-ibig, may mahagilap kayang titik, di ba na kay Celiang namugad sa dibdib? Sabi dyan, kung pagsaulan kong basahin sa isip, pagsaulan ibig sabihin kung babalikan ko sa aking isip ang mga nakaraang araw ng pag-ibig, ang kanilang nakalipas, ang kanilang mga pinagdaanan. May mahagilap kayang matititik. Sabihin, meron kayang marka o bakas ng kanilang pag-ibig. Di ba na kay Celiang namugad sa dibdib? Bukod pa, kay Celia, na sobra niyang minahal. Punta naman tayo sa ikalawang saknong. Yang Celiang laging pinanganganiban, baka makalimot sa pag-iibigan, ang ikinalubog ni ring kapalaran sa lubhang malalim na karalitaan. Itong ikalawang saknong, inagpapakita ng labis sa pagkatakot ni Balagtas na makalimutan daw ni Celia ang kanilang pag-iibigan. Yung salitang pinanganganiban, takot ang pinatutungkulan niya. Yaong Celiang laging pinanganganiban, baka makalimot sa pag-iibigan. Na tila ba natatakot si Balagtas na makalimot si Celia sa kanilang sinumpaang pagmamahalan. Kinalubog hiring kapalaran sa lubhang malalim na karalitaan. Sa sobrang takot na baka ito nga ay mangyari, sino ba nawawala na ng ligaya sa buhay? Si Francisco. Ganon niya kamahal si Celia. Ganoon niya iniikot ang mundo niya sa babaeng minamahal niyang si Celia. Sa ikatlong saknong ay ito naman ang sinasaad. Nakaligtaan ko kayang di basahin, nagdaang panahon ng suyuan namin, kaniyang pagsintang ginugol sa akin, at pinuhunan kong pagod at hilagin. Sa ikatlong saknong, pinapakita dito ng manunulat kung gaano niya pinaghirapan ang pagmamahalan nila ni Celia. Kaya hindi niya ito basta-basta malilimutan. Yun ang kanyang pinupunto. Sa ikaapat na saknong, lumipas ang araw na lubhang matamis at walang matira kundi ang pag-ibig. Sapat na pagsuyong lalagi sa dibdib hanggang sa libingang bangkay ko'y naiglig. Ipinarating ni Francisco na wagas sa tunay ang pagmamahalan nila ni Celia dahil kahit daw lumipas na ang araw na lubhang matamis, ibig sabihin lumipas na yung maliligayang araw na puro saya, dumadating na yung mga pagsubok, dumadating na yung mga hadlang o balakid sa kanilang pagmamahalan pero nagpatuloy ang kanilang pag-iibigan. Walang matira kundi ang pag-ibig. Sa kabila ng lahat ng hirap, natitira pa rin, nagpapatuloy pa rin ang kanilang pagmamahalan. Sapat na pagsuyong lalagi sa dibdib. Ibig sabihin, ang kanilang pagsusuyuan, ang kanilang pagmamahalan, hindi basta-basta nawawala. Hanggang sa libingang bangkay ko'y maigit. Sa madaling salita, hanggang kamatayan, taglay-taglay niya sa kanyang puso kung paano sila wagas sa tuloy nagmahalan ni Celia. Ito naman ang ikalimang saknong. Ngayong namamanglaw sa pangungulila, ang ginagawa kong pang-aliw sa dusa, nagdaang panahoy inaalala, sa iyong laraway ninitang ginhawa.
Dito sa ikalimang saknong, simpleng-simple lang ang mensahe ni Balagtas kay Celia. Ang alaala ni Celia ang nakapagbibigay sa kanya ng kapahingahan at kaligayahan sa kabila ng lahat ng mga pangit na nangyayari sa buhay niya. Ika-anim na saknong. Sa larawang guhit ng sintang pinsel, kusang inilimbag sa puso't panimlim. Nag-iisang sanlang naiwan sa akin at di mananakaw magpahanggang bibig. Dito sa saknong na ito, tinuring ni Balagtas na kayamanan na hindi mananakaw ang mga alaala ng kanilang pagmamahala ni Celia. Ito naman ang ikapitong saknong. Ang kaluluwa ko'y kusang dumadalaw sa lansangat na iyong niyapakan. Sa ilog di yata't hilom na mababaw, yaring aking puso'y laging lumililaw. Sa basa ko itong suklong na ito, naaalala ko yung kanta ni Tutsi Guevara, Di makatulog sa gabi sa kaiisip. Naalala nyo? Yan yung napansin ko na pagkakatulad nitong saknong na ito sa awit na iyon. Na tila ba walang kontrol si Francisco sa kanyang kaluluwa. Dahil tila ba ang kaluluwa niya at siya ay magkaibang tao. Dahil sinasabi niyang kusa daw itong dumadalaw doon sa mga bayan o lugar na pinupuntahan ni Celia, na pinupuntahan nila. Di ba? Kapag ang isang tao ay umiibig, walang laman yung kanyang isip, kundi yung taong kanyang minamahal. Na para bang kahit ayaw na niyang isipin, para bang ang isip niya ay may sariling buhay, na patuloy na nag-iisip doon sa tao na espesyal sa kanyang buhay. Punta tayo sa ikawalong saknong. Ito yon. Di mamakailang mo po ang palinggin sa puno ng manggang naraanan natin. Sa nagditing bungang ibig ng titasin, ang ulilang sintay aking sinulyo. Kung ito ipinapahiwati ng Balagtas na napakadalas niyang maalala yung mga panahon na sila ay nagpupunta sa puno ng mangga at kung saan si Celia ay pinipitasan niya ng mangga. Siguro, paboritong prutas ito ni Celia. Ngunit habang naaalala niya ito, talaga namang matindi. Sobrang tindi ng kanyang kalungkutan. Paano ko nasabi yung salitang panindi? Pagka sinabing panindi, sobrang lungkot. Para kang namatayan. Ganun ang kalungkot. Si Francisco, habang inaalala, itong kanilang nakarami. Ito naman, ang ikasang saknong. Ang katauhan ko'y kusang nagtatagit sa buntong hininga ng ikaw ay may sakit. Himutok ko nooy inaaring langit, paraiso naman ang may tulong sa Noong nagkasakit si Celia, ang sabi dito'y buntong hininga na lang ang kanyang nagawa dahil hindi niya kasama ang taong minamahal niya na ngayon ay may karamdaman. Dati, kapag siya ay may sakit, may pagkakataon na naaalagaan ni Celia. Pero dahil sa siya ay malayo, sila ay hindi na magkasama, wala siyang nagawa kundi ang bumuntong hininga at ipikita sa sarili kung gaano siya nalulungkot o naghihimuto. Punta tayo sa ikasampung saknong. Nililigawan ko ang iyong larawan sa makating ilog na kinalagian. Binabaks ko rin sa masayang doongan, yapak ng kaamo sa batong tuntungan. Ito sa saknong 10, malinaw sa alaala ng manunulat ang itsura ni Celia doon sa daungan o harbor sa Makati River. Katulad ng sinabi dito, Makating ilog na kinalagian. Sabihin, madalas siguro sila doong magpunta. Yun yung paborito nila. Isa sa mga paborito nila, Buda.
Yung kung saan tumutungtong si Celia, kung saan yung harbor o yung daungan ng barko na madalas silang magpunta, lahat yan ay detalyado sa kanyang isip. Ayon ang sinasabi sa saknong ito. Punta tayo sa ika-11 saknong. Nagbabalik manggit parang hinahanap. Dito, ang panahong masaya gumita na kung maliligoy sa tubig kaagad nang hindi abutin ng sabting sa dagat. Isang panibagong alaala ang naisibahagi dito ng manunulat. Na noong panahon daw na iyon, babalik sa kanyang alaala yung mga masasaya nilang nakaraan, na tuwing maliligo daw siya sa ilog ay binibilisan niya lang. Hindi niya magawang magtagal kasi aabutin siya ng sabsing sa dagat. Sabsing, ito yung tubig alat. Kasi pag high tide, yung tubig sa dagat umaabot sa ilog. Kapag naliligo ang isang tao sa ilog, tapos pahahaluan ng tubig alat, hindi maganda sa pakiramdam. Kaya ang ginagawa ni Francisco, bibilisan niya lang ang paliligo, nang sa ganun, hindi siya abutin ng sabsing o yung tubig alat mula sa dagat. Saknong 12. Parang naririnig ang lagi mong wika. 3 araw na di nagtatanaw tama. At sinasagot ko ng sabing may tuwa. Sa isang katao'y marami ang hangga. Dito sa sakdong na ito, naaalala ng malinaw ni Francisco ang mga sinasabi ni Celia. 3 araw na di nagtatanaw tama. Ibig sabihin nito, 3 araw din silang hindi nagkita. At sasagutin naman ito ni Francisco na sa isang katao na may marami ang handa. Na ang ibig sabihin ay pag handa, parang may fiesta, parang may birthday, parang may kasiyahan, may okasyon. Ganoon kasaya si Francisco sa kabila ng matagal ng hindi nila pagkikita, ay para bang naiibsan yung lungkot niya sa panahon na hindi niya nakikita ang dalaga. Saknong 13. Ano pa nga't walang di nasisiyasan? Ang pag-iisip ko sa tuwang kumupas. Sa kagugunita, buhay, lalagas ko. Sabay ang tagoy kong, susuwing kalan. Dito, sa parting ito, pinapahayag ni Francisco na walang tigil ang kanyang isip sa mga gunita nilang dalawa ni Celia. Pero hindi niya maiwasan sa mga gunitang ito, sa kanyang mga alang-alang ito, ay nakakaramdam siya ng sobrang kalungkutan at hindi niya namamalaya na ang kanyang mga luha ay umaabot at tila walang tigil sa pagtago sa sobrang kapigil. Saknong 14. Nasaan si Celia ang ligaya ng dibdib? Ang suyuan namin bakit di lumawi? Nahan ng panahon, si kaniyang titig, ang siyang buhay ko, kaluluwa lang. Sa puntong ito, nagtatanong na si Francisco kung bakit nga ba hindi sila nagtagal ni Celia. Yun yung parte na, bakit daw ang suyuan nila ay hindi lumawig. Samantalang, ang buo niyang mundo ay iniikot niya kay Celia. Paano ko nasabi? Dahil ang sabi dito sa 3 linya, rahan ng panahong isa niyang titig, ang siyang buhay ko, kaluluwa't langit. Biruin niyo yon, isang titig lang ni Celia, ang katumbas sa kanya ay kanyang buhay at ang kanyang kaluluwa. Magpunta naman tayo sa susunod na saknong. Bakit baga ngayong kami maghiwalay ay di pa nakikil yaring abang buhay? Kung dinitain kay aking kamatayan, sa puso ko Celia'y di mapaparang. Dito, sa sakning na to, maaalala mo yung ex mong nagsabi sa'yo na ikaw mamatay ko kung tayo'y maghihiwalay. Pero hanggang ngayon ay buhay na buhay naman. Alive and kicking, diba?
Yun ang sinasabi ni Balagtas. Dahil kagaya ni Balagtas, kagaya natin na nai-inlove, ganyan, laging may pagsanggit na ikamamatay kung tayo'y maghihiwalay. Okay? Sabihin lang yan, kung sakong na to, katunay kung gaano niya kamahal si Celia noong mga panahon ito. Sabi nga nila, walang forever. Ito naman ang susunod na sakno. Itong di matiis na pagdaralita ng dahil sa iyo o nalayong tuwa. Ang siyang umakay na ako'y tumula. Awitin ang buhay ng isang naaba. Hindi kalungkutan daw ni Francisco ang nagtulak sa kanya para siya ay tumula. Para gawin itong nobela na ito na Florante at Laura. Paano nasabi? Kaya inihahandog niya ang buong unang 22 kay Celia kasi talagang ang pinaghugutan niya ng kanyang inspirasyon para magsimula at tapos dito ay ang matinding kalungkutan na dulot ng paghihiwalay nila ni Celia. Kaya kung mapapansin ninyo, yung mga very emotional na mga kanta, madali silang sumikat kapag talagang malalim yung hugot. Halimbawa, si Moira, di ba? Yung mga kanta niya, malungkot na malungkot yung boses niya, tapos lalo pang palulungkutin nung mga lyrics ng kanta. At talagang ang daming nakaka-relate, kaya talagang mag-trending yung kanta na yun. Ito naman ang susunod na saknong. Celia'y talastaskot malalim na umid, mangmangang musakot malumbay na tinig. Di kinabahagya kung hindi malait, palaring dinggin mo ng taingat isip. Isang malaking kabaligtaran ang pahayag dito ni Balagtas. Sinabi niya, talastas, tapos na umid. Ang ibig sabihin lamang yan, hindi daw maipapahayag, hindi sapat ang mga salita para masabi niya kay Celia ang nais niyang sabihin, sapat na siguro ang kanyang katahimikan. Yun siguro ang kanyang nais pangaliwatin. At sabi dyan, ng mga musakot malumbay na tinig. Yung musa, muse, o reyna ng buhay, o siya yung apple of the eye mo, diba? Na talagang nangingibabaw sa buhay mo. Pero dito, ginamit yan para sabihin o bigyang diin yung salitang lumbay o yung lungkot. Yun yung nangingibabaw sa buhay ni Balagtas, ang matinding kalungkutan. Di sinabahagya kung hindi malait palaring dingin mo ng taingat, isip. Sabihin, suntok sa buwan, nasa daw ay pansinin pa ni Celia. Ika-18 sakno. Ito'y unang bukal ng tuikong putad na inihahandog sa mahal mong yakap. Tanggapin mo nawa kahit walang lakas. Nagbuhat puso ng lingkod sa tapat. Ito na, panibagong pagpapahayag ng pag-aalay ni Francisco kay Celia nitong sakmeng na ito. Sinong sinabi niya na ito'y unang bukal ng bait kong putad? Ibig sabihin dyan, yung putad ay di pa sanay kulang sa karanasan dahil nakauna-unahan niya itong obra, parang humihingi na agad siya ng pasensya, no? Parang abiso na wag siyang mag-expect ito ay magiging kasing ganda ng ibang obra dahil nga ito ay kauna-unahan. Kaya kung may makita man daw na pinta o mali, siya ay humihingi na lang sa umanhin sa simula pa lang. Saklong 11. Hindi ko paglakan man ng tulat pag-ayo. Tubo ko'y dakila sa puhunang pagod. Kung binabasa mo'y isa mang ginutok, ay alalahanin niya rin naghahandog. Dito naman sa parte na to, hindi na mahalaga kay Francisco kung siya ay pulaan, pintasan, dito sa kanyang ginawang obra. Ang mahalaga daw sa kanya ay binabasa o makarating daw ito kay Celia. Yun yung kanyang pinupunto at binibigyan din sa sakin na ito. Noong 20, masasayangin pa sa lawa ng bae. Sirenas ang inis ay kawili-wili. Kayo ngayon siyang pinipintahasi ng lubhang ilaw na musa ko hindi.
Pag sinabi mong nimpas, mga diwata iyan eh. Sa mga kabundukan, sa lawa, ayan, kagaya nito. Lawa ng bai ang kanyang binanggit. Diwata ng bai. Tatawag din siya sa mga sirena. Saan nakatira ang mga sirena? Di ba sa dagat? Na hindi natin napapatunayan kung totoo yung mga iyan. Pero ganun pa man, tinatawag niya ito para daw, siya daw ay mabigyan daw ng, siguro kahit kaunting aliw, no? Kahit kaunting aliw, dahil sa sobrang lungkot o kalumbayan na kanyang taglay-taglay. Saknong 21. Ang sa dalat at pangpang na nagligid, tonohan ng lira, yaring abang awit, na sasalitang buhay mo'y mapatid, sapat na pagsintay, hangad na lumawi. Ayun nga, karugtong siya nung nakaraang saknong. Para sa nagdadasal, kasi nagdadasal ka, di ba, pinatawag mo ang Diyos? Ganun ang ginagawa niya sa sirena at sa mga nimpas, sa mga diwata ng lawa, sa mga diwata ng dagat, yun nga, siguro yung mga sirena. At sabi niya, dahil nga sa sobrang kalungkutan niya, tonuhan daw ng lira, yaring abang awit. Kahit siguro paano gusto niyang magkaroon ng buhay yung kanyang nararamdaman. Yun lang yung kanyang naisabihin. Dahil kapag sinabi natin musika, di ba nakakapagbigay ng sigla sa tao, sa mga nakikinig, o kaya nanonood. Kaya dito, tinatawag niya ang mga ito para daw kahit paano magkaroon siya ng kaunting buhay. Sa buhay na sobrang nalulungkot siya sa pagkawala ng kanyang minamahal na si Celia. At ang huling saknong 22. Ikaw na bulaklak, niring dili-dili. Celiang sagisag mo'y ang MAR. Sa birheng mag-inay, iti minta kasi. Ang tapat ng lingkod na si FD. Sa kanyang wakas sa saknong, binanggit na niya yung mga initials ng kanyang minamahal na si Celia. Kumbaga yung totoong pangalan ni Celia. MAR stands for Maria Ascension Rivera. FB, hindi yan Facebook. Hindi Facebook. Yan ay Francisco Balagtas. Dito sa saknong na ito ay pinararating niya na walang laman ang isip niya, kundi si Celia talaga. Ayan. Pag sinabi mo kasing dili-dili, kagaya dyan, nakalagay, ilalim yung saknong, ang ibig sabihin niya, ala-ala. Okay? Piniminta kasi ang pinakiusap sa mahal na ina. No? Para bang nakikiusap sa kay Celia, ipagdasal siya dito sa Virgen Maria. Tapoon natin dahil na sobrang abang kalagayan niya dahil sa matinding kalungkutan na dala-dala niya bulukong nila pag-ibig. Kung bibigyan natin ng buod o summary, itong unang 22 saknong na alay ni Balagtas kay Celia, ipinakita dito yung kanilang masasayang alaala ni Celia. Si Celia na siyang naging sentro ng kanyang kaligayahan ay siya na ngayong pinaghuhugutan niya ng matinding kalungkutan. Just imagine, no, yung taong pinagmumulan ng ligaya ay parehong taong pinagmumulan ng matinding kalungkutan. At yung sakit na dinulot nito sa buhay ni Balagtas, ilang beses niyang binanggit na sana daw ay nakitin lang kanyang buhay o mas ginugusto niya pa ang mamatay. Nakakatuwa sa ugali ni Francisco, siguro naisip na rin niyang magkamatay pero hindi niya ginawa. Pagkos, ginawa niyang instrumento ang sitwasyong kanyang kinalalagyan upang makalikha ng isang obra maestrang gaya ng Florante at Laura. Sana on, na gaya ni Francisco Balagtas, no, nilalabanan yung lungkot, hindi ginagawang dahilan upang patuloy na tunay at wagas ang mga pagtitiis sa mga paghihirap at hindi pagtakas dito ay magdudulo talaga ng napakagandang bunga, hindi lang siya ang maikinabang, totoo lang tayo ang nakinabang dito sa ginawang sakripisyo ni Francisco na kahit ginusto na niyang mawala sa mundo,
ay inihiling niya pa rin ang kanyang oras at ang kanyang lakas, ang kanyang buhay para sa mga kagaya natin na makakabasa nito. Ayan, natapos na natin ang unang 22 saknong ng Florante at Laura na kung saan pinamagatang kay Celia dahil ito ay iniaalay niya nga sa minamahal niyang si Celia or aka Maria Asuncion Rivera. Nagustuhan mo itong video na to? Kahit pa paano ba ay nakatulong to sa'yo? Kung nakatulong sa'yo, pwede bang mag-subscribe ka para sa susunod kong mga video ay ma-update ka? Kung may tanong ka tungkol dito sa kinalakay natin, anong malaman ko kung ano yun? Comment mo lang dyan sa bandang ibaba. At doon naman sa iba na gusto nyong mag-suggest sa susunod na tatalakayin natin dito sa channel na to, ay pwedeng-pwede naman. Nang sa ganon, magawan ko ng video at yun naman ang ating pag-uusapan. Pakishare mo na din kung hindi naman kalagisan sa iyo. Nang sa ganon, makatulong din ito sa iba.